Yun, so yun mga karancho, inalat yung motor ko, ayaw start, so nag loss compressor ata to, lumambot yung padyakan pakita ko sa inyo mga karancho. Yun mga karancho, M3, sakit ng M3 yan mga karancho, nag loss compression, loss compressor lambot padyakan mga karancho, hindi natin mapapa-start to. So inaantay ko lang munang papalamigin tapos gagawin natin. Ituturo ko na rin sa inyo mga karancho kung anong remedyo sa ganyan pag inabot kayo sa daan. Papakita ko sa inyo mga karancho. So yun, papalamigin ko muna, tingnan natin mga karancho. Step by step ituro ko sa inyo. Loss compressor yan mga karancho, ganyan. Inabot na ako, bumabiyahe pa naman ako, sakay ako kanina. So yun, samahan nyo ko. So yun mga karancho, tinanggal ko na yung cover dito. So papaliwanag ko sa inyo kung bakit naglo-loss compressor ang ating mga motor o ang M3 natin. Ganito yan, yung valvula natin napuno na yun natakuran yun ng mga carbon na galing, yung mga nasusunog na gasolina doon napupunta. So ang kailangan nun is refresh. Kung yung motor mo 5 years to 6 years na, ipa-refresh mo. Itong akin 2 taon lang to so nag-loss compressor na. So papakita ko sa inyo kung paano natin to mariremedyohan. Taandar mandarin natin, pero kasi mainit pa, so hindi tayo pwedeng mag-adjust ng valvula na mainit pa yan. So kailangan ko pa talaga palamigin siya, kaya sabi ko dun sa pasahero ko kanina, balik ko na lang yung bayad niya kasi medyo matagal talaga to, hindi ko pwedeng pwersahin. So magkakaroon tayo ng diferensya dito sa pag pinuwersa to. So yan, palamig yan pag ganitong motor nyo M3. Ito sakit nito loss compressor talaga mga karancho. So yun, mamaya papaliwanag ko sa inyo at papakita ko kung paano ko gagawin. Mamaya na lang ulit mga karancho. So yun, pati ito pala karancho, yung cover ng natin, ng pan cover dito, kasi ito timing natin siya mga karancho. Kailangan naka top dead center yung ating piston para ma-adjust natin yung valvula. So yun, tinanggal ko na mga karancho. So yun mga karancho, ito yung kailangan nating mga tools. Bali Phillips ko tsaka Gis na socket mga karancho, para dito sa natin, sa head. Tsaka samahan nyo na rin ng ito long nose o plies para dito sa ating breather hose, pagtanggal ng breather hose. So yung mga karancho, mainit pa, maya maya na lang. So yung karancho, habang pinapalamig ko, tinatanggal ko na yung tornilyo dito sa head gamit ang 10mm natin na socket. Pakaliwa lang mga karancho, huwag nyo muna persahin, tansyahin yung pakaliwa, yung pihit nyo, kasi pag pakanan sa init, mainit yan baka masira yung head nyo, yung thread. Yan, laging kaliwa pala mga karancho, kaliwa. Ayan. Habang pinapalamig ko siya, tanggalin ko na yung head cover. Ayan, pwede na kamayin yan mga karancho. Init pa to grabe, pag inabot ka nga naman.
dikit. Yan mga karancho. So hindi ko muna gagalawin itong yung valvula, yung intake tsaka exhaust. Hindi ko muna gagalawin. Yan lang ang gagalawin natin mamaya mga karancho pag lumamig na, kasi sobrang init pa. Hindi tayo pwede mag-adjust ng valvula na mainit pa kasi iba ang temperature niyan at yung kapal ng bakal, magkaiba yan. Nag-iiba yung ano ng bakal, kaya hindi natin ma-adjust ng tama ito pag mainit yan, kaya kailangan din malamig. So yun, itatap dead center muna natin mga karancho habang pinapalamig natin. So punta tayo dun sa kabila. Yan mga karancho, nakita nyo to. Ito yun, yan. Yan yung pabin na yan na may tulis. Yan, kailangan lang natin siya itapat sa ano, sa guhit. Ayan, makikita nyo yan, kita nyo yung guhit mga karancho. Kailangan nakatapat siya. Titignan din natin dun sa kabila kung nakatapat din yung guide dun. So wait. So yan mga karancho, kita nyo ba yan? Ito yan, yung kanal na yan, hindi kita yan. May parang guhit dyan sa timing chain na yan. Yan kung makikita nyo. Wait, malikot. Ayun, yan mga karancho, yan kita nyo ba yan. So kailangan mayroon yan dito guide. Turo ko sa inyo mga karancho. Ayan o, yan parang nakaumbok na yan mga karancho, makikita nyo. Hirap. Yan may nakaumbok mga karancho. Yan o, yan nakaumbok na inyo yung tatapatan mo nito. So ayun, yan malikot, wala tayong magandang camera. Basta pagtatapatin nyo lang yan, guide na yan tsaka yung guide doon. It means tawa nakatapat din doon sa ano natin, sa magneto natin doon sa gilid, nakatapat din siya. So top dead center na yan. Tsaka malalaman nyo yan mga karancho kapag ito nagagalaw mo na parehas. Ayan o, gumagalaw o. Ito medyo gumagalaw pero parang ito yung tumukod mga karancho. Kasi kaya naglo-loss compressor mga karancho itong intake tsaka yung exhaust natin. Pag yan nalagyan, nakalangan ng mga carbo natin, kaya pag palo ng piston hindi niya na matulak, parang ano siya, tukod ang nangyayari. So ang gagawin natin dyan mga karancho, luluwagan muna natin siya. Luluwagan, hindi siya muna natin i-accurate dun sa tamang setup ng valvula. So ang gagawin natin, luluwagan natin siya, tsaka natin siya i-start para madurog yung mga carbon na nasa loob mga karancho. So yun, ayan mga karancho, niluwagan ko na. Nakikita nyo, laki na ng clearance ng valvula. So yan, tsaka tapos pag yan malaki ng clearance yan oh. So tatakpan ulit natin yan mga karancho. Pagtapos natin takpan, paanda rin natin. Normal yan, talagang malagatik yan pag umandar. Huwag nyo lang i-revolusyon, hayaan nyo lang siyang umaandar mga karancho. So yan, papakita ko sa inyo. Tatakpan ko lang muna. So yun mga karancho, tinakpan ko na ulit. Tapos babalik lang natin tong breather hose. So
Subukan natin paanda rin. So yun mga karancho, na nalobat ako kaya hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko ginawa. So explain ko na lang mga karancho. So may mga tutorial naman kung paano mag tune up. Ganun lang yun kung paano mag tune up. Bali yung mga ano natin, valvula, kung paano i-adjust, paano i-timing, panoorin nyo. Ang nangyari kanina, luluwagan ko lang yung tapit niya, yung valvula niya. Tapos tsaka natin i-start. Pag umi-start siya, hayaan mo muna mga 3 minutes na umaandar, wag mo lang i-revolution para medyo madurog yung pinaka-tutok niya sa loob. Kasi yun yung nagpa-loss compressor sa kanya. So yun, pag okay na, patayin mo na, palamigin mo ulit, wag ka mag-adjust ng valvula na malamig, mainit yung ano, makina. Hindi accurate yun. So yun, pag na-adjust mo na, ay napatay mo na, so timing ulit, balik mo ulit sa timing, tapos pag na-timing mo na, tsaka mo na ulit i-adjust yung valvula sa tama niyang adjust. So, yun lang mga karancho ang masishare ko sa inyo. Bali, wag kayo basta magpapadala sa mekaniko kung kaya namang gawin. Sharing is caring mga karancho. So, yun. Salamat. Papakita ko sa inyo na umaandar na yung motor. So, yan mga karancho. Umaandar na siya. Kita nyo naman mga karancho, tahimik na ulit. Binalik ko na siya sa tama niya valve clearance. Kaya hindi ko na napakita sa inyo, maingay yan kanina kasi pinalakihan ko nga, in-adjust natin, niluwagan. Kaya mga karancho, thank you. Pag di pa kayo naka-subscribe mga karancho, pa-support naman mga karancho sa channel ko. Pa-subscribe na rin mga karancho. Maraming salamat.